Lahat ng nangyayari merong dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo ang video na ito ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Curious ka ba sa title ng video na to? Naghahanap ka ba ng sign mula kay Lord kasi na-anxiety ka, nade-depress ka, o baka sadyang deboto ka niya at gusto mo lang makinig ng kwentong tungkol sa Senyor. Ngayong Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon kung sumakto lang talaga na nakita mo ito biglaan sa feeds mo, sa news feed, kuya may nag-send sa'yo, o bigla mo lang nakita talaga yung video, marahil dahil tinatawag ka niya. Hindi po ito coincidence o nagkataon lamang. Dahil lahat ng nangyayari, merong dahilan. Magandang araw po. Ako po'y nagsishare. Ako po'y nag-upload madalas tuwing Biyernes ng mga kwentong Nazareno. Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, araw ng debosyon sa Quiapo Church, para kahit papaano mapakilala ko po sa inyo ang aming debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang isang Kristiyano, kasama po sa misyon namin bilang deboto na ilapit sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno, at ilapit naman ang mahal na pong Jesus Nazareno sa inyo, sa mga tao, lalo na sa mga hindi pa deboto, hindi pa siya ganong kakilala. At gusto ko rin pong kahit papano makapag-share para maka-inspire, maka-motivate sa mga taong yung depressed na, walang-wala na, ina-anxiety. Ito pong mga kwentong Nazareno ito ay mula sa mga personal na experience, mula sa experience ng iba, mula sa mga kwento sa Biblia, at mga iba't ibang pagkakataon na damang-dama namin yung pagmamahal ni Lord o ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sinabi ko nga po, gusto rin natin tulungan yung mga may mental health problems, may anxiety, may depression. Ang video po na to ay sesentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tanging boses ko lamang po yung maririnig nyo habang gumamit lang din ako ng mga sample videos na karamihan ay ako din mismo yung kumuha ko sa mga iba't ibang simbahan, Pilipinas man o abroad. Sa episode na to, meron kayong makikitang mga kuha ko sa Padre Pio Shrine sa Batangas at sa Chiang Mai Cathedral sa Thailand. At yung pinakamarami nyo makikita dito syempre ay yung pagbisita ko o mga kuha ko mismo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala din natin sa tawag na Quiapo Church, o yung Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, na bukas 24/7, umaga, gabi, madaling araw,
umuulan o umaraw, bukas po sa inyo ang simbahan. Dito pong mga nakaraang araw, meron po akong isang kaibigan na nagkwento tungkol sa kanyang kaibigan na miyembro ng LGBT community. At nalulungkot daw siya kasi yung kaibigan niya daw, sabi sa kanya na parang may tampo siya kay Jesus. Kasi yung kaibigan niya na LGBT ay anak ng isang pastor. So mula sa ibang sekta ng Kristyanismo. At syempre hindi siya tanggap nung kanyang ama na pastor dahil sa ibang sekta kasi sobrang higpit talaga, di ba? No? Hindi yan first time na na-encounter ko na talagang stricto sila na sinasabing ang homosexuality ay isang malaking kasalanan. Actually sa Katoliko, yan din naman ang turo sa atin talaga sa Kristyanismo. Pero nakakalungkot lang din na may mga ganong instances na yung taong yung taong miyembro ng LGBT community ay nagkakaroon na ng tampo o nagdi-drift away na yung relationship niya with the Lord, with Jesus Nazareno. Alam niyo po, hindi naman ako eksperto sa ganitong topic. Pero sinishare ko sa inyo kasi bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, isa sa nakakatuwang nakita ko o napanood ko yung isang kwento ni Father Jun Sescon, Bishop Jun Sescon na ngayon. Siya yung dating parish priest ng Quiapo Church. Sabi niya, isang araw daw hindi siya makatulog ng madaling araw na kaya bumaba daw siya sa simbahan na bukas 24/7. Ang simbahan ng Quiapo bukas ng 24/7, madaling araw. At nakita niya ay merong mga namamanata, isang grupo ng LGBT o mga miyembro ng LGBT community. Madaling araw nandun sa Quiapo Church, namamanata, naglalakad daw ng paluhod, nagdadasal ng taimtim. Tapos ang maisip daw siya kasi siguro daw kaya madaling araw pumupunta yung mga kapatid natin sa LGBT kasi baka umiiwas sila na mahusgahan ng kapwa nila. No, nakakalungkot yung ganong encounter niya na bakit kailangang mag-adjust ng mga tao. Pare-pareho naman tayong mga deboto. At sana lagi nating tandaan na ang pinaka-importanteng turo ni Jesus Nazareno ay mahalin yung kapwa natin. So, wala tayong karapatang manghusga dahil hindi naman tayo purely malinis. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kasalanan. Hindi natin pwede sabihin na mas malaki yung kasalanan niya, mas maliit yung kasalanan ko. Hindi ho pwedeng ganon. Kasi Diyos lang ang may karapatang tumimbang ng kasalanan natin. Sana, kung meron tayong mga kakilala o kaibigan
na miyembro ng LGBT, ipagdasal na lang natin sila at na maramdaman nila na mahal sila ni Jesus Nazareno. So yung doon sa kaibigan ko, kinakwento niya, sinabihan niya daw yung kaibigan niya na mahal ka ni Lord. Kaya lang, mataas na yung anxiety levels ng tao kasi nga, medyo dinidiscriminate siya ng parents niya na pastor. Kaya nireplyan siya, sabi niya, sabi daw nung friend na LGBT, magkakaiba man tayo ng paniniwala, it will take more than that to hate her, yung kaibigan ko. Kumbaga, ano na talaga siya, medyo drifted away na siya kay Lord. At ako, advice ko naman sa kanya, sabi ko, sa mga ganyang bagay, wala tayong masyadong kakayahan. Wala tayong kapangyarihan na ibalik sila sa circle ni Lord. Ang kaya lang nating gawin ay ipagdasal yung kaibigan natin na yun. Kasi masyadong sensitive topic, lalo na kung hindi naman tayo miyembro ng LGBT. Mahirap pangaralan yung mga taong nasa ganong sitwasyon. Wala naman tayo sa sa situation nila. Hindi natin pwede sabihin na naiintindihan natin sila kasi in reality, sasabihin lang nila na para mo maintindihan hindi ka naman miyembro, di ba? Hindi ka naman LGBT. At magmumukha lang tayong ini-impose yung mga belief natin sa kanila. And katulad yan ng sinasabi ko lagi dito sa role ng anxiety at mental health issues, ang taong depressed, the last thing they want to hear is someone imposing their own beliefs, no? Kasi marami nang tanong sa isipan nila. Tas i-impose mo pa yung belief mo, lalo lang silang madedepress. Ang taong depressed, minsan, ang gusto lang makikinig. Ang gusto lang nila, taong makikinig. Hindi mo na kailangang mag-offer ng kahit na anong solusyon na hindi ka naman sure. Hindi mo na kailangang ipilit o impose. So, kailangan makiramdam ka rin. Instead na sabihin mo, alam naman natin lahat na mahal tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ilagay din natin yung sitwasyon nila sa atin. Kung nade-depress na sila, na-anxiety na sila, makinig tayo, samahan natin. Ang importante, sa ganong stage, iparamdam na may kasama sila. Iparamdam na may kaibigan sila. Iparamdam na may kapamilya sila. Hindi natin kailangan sabihin na magdasal ka kasi. Hindi ka nagdadasal kaya ka nagkakaganyan. Kaya ka nade-depress. No, lalo na kung meron naman talaga siyang relationship with the Lord na magmumukhang kino-question mo yung faith niya. So, isa yon sa mga usual na issue na nangyayari. Yung parang instead na matulungan natin, naiinis pa sa atin kasi somehow kina-question natin yung faith nila. Diba? May mga ganyan lalo na sa mga taong pinanganak nung boomer era. Ako ilang beses ako nasabihan ng ganyan. Na dahil sa anxiety ko, binangungot ako, ang sasabihin sa akin is, hindi ka kasi nagdadasal. No? Na sobrang hindi totoo yon. Kasi confident ako na may relationship ako with the Lord.
Nagdadasal ako gabi-gabi. Kinakausap ko ang mahal na pong Jesus Nazareno as much as I can every day. Pero anxiety ay isang sakit. Di ba? So yung mga nade-depress, sakit yun. Huwag natin i-impose yung mga belief natin. Instead maging sensitive tayo, samahan natin sila. Ganon din sa ating mga kapatid, mga kaibigan sa LGBT community. Hindi naman natin alam yung talagang sitwasyon nila, lalong-lalo na kung hindi tayo LGBT. Kaya as much as possible, pagdasal na lang natin sila. Dahil ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Diba? Love your neighbor as much as I love you. Yan ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa atin. At nakakatuwa rin naman kasi sa sample sa TV o kaya sa internet, may mga very vocal na members ng LGBT. Very vocal sila sa pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal sila ng Diyos. Alam nila na mahal sila ng Diyos. So, nung isang araw lang, napanood ko si Vice Ganda sa Showtime na talagang ina-emphasize nila na mahal tayo ni Lord. Same ko sa mga kaibigan niya. Si MC at Lassie na miyembro rin ng LGBT community. Very vocal din naman na nagsasabi na mahal sila ng Panginoon. Napanood ko rin si Boy Abunda. Ini-interview niya yung anak ni Manny Pacquiao at napag-usapan nila saglit na about glorifying the Lord. So, merong mga mga miyembro ng LGBT community na nagpapatotoo. Alam nila na mahal sila ng Panginoon. May mga LGBT community members na kaya talagang magsabi na mahal sila ng Panginoon. Sa tingin ko, sila yung mas kayang makatulong sa kapwa nila LGBT member. Hindi tayo. Di ba? At tungkol naman sa kasi siguro may mga ibang makakarinig nito. Sabihin, hindi naman yan ang tinuro sa Biblia. Dalawa lang ang gender. So, alam ko naman na mahabang usapin yan. Pero ako, ang pinanghahawakan ko lang ay yung sinabi na mahal na po ang Jesus Nazareno na magmahalan tayo. Mahalin natin ang kapwa natin. At iwasan nating manghusga. Naniniwala din ako sa mga turo ni Pope Francis na pwede nating i-bless yung mga LGBT members kung humihingi sila ng blessing. Hindi para ibahin ang sakramento na tinuro ni Jesus. Hindi. Pero para mas maging open tayo sa lahat. Dahil ang simbahan ay ospital ng mga may sakit. Ospital ng mga may kasalanan. Kung sinasabi natin kasalanan, yung ginagawa nila, tayo rin naman may mga kasalanan din. Hindi tayo perpektong tao. Kahit nga mga pari, mga obispo, may mga kasalanan din. Diba? Lahat tayo makasalanan.
at wala tayong karapatang husgahan yung kapwa natin. The moment na naghati-hati tayo o nag-cause tayo ng pagkahati-hati, nag-cause tayo ng division, yan ang moment na talaga, very very dangerous, or hindi siya maganda, masama siya. The moment na sinabi mong ako ganto, ikaw ganyan, the moment na sinabi mong mayaman ako, mahirap ka, malinis ako, madumi ka, magkaiba tayo, wala tayong pupuntahan pag ganyan. Hindi yan ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, di ba, wala tayong karapatang manghusga. Hayaan natin ang Diyos na tumimbang sa anumang mga kasalanan na nagawa natin. Pero habang wala pa tayo doon sa paghuhukom, magmahalan tayo, magpalaganap tayo ng pagpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Palaganap natin yung mga turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yan po ang mission natin bilang isang Kristiyano. Regardless kung anong sekta ka, kung nasa Romano Katoliko ka, nasa Iglesia ni Cristo ka, nasa Born Again ka, Methodist, Seventh-day Adventist, nire-respeto natin yung kanya-kanyang paniniwala ng isa't isa. Pero iwasan po natin sana manghusga ng kapwa. Kahit yung mga Muslim, mga Buddhist, sana iwasan din natin. Doon ako nalulungkot kasi may mga kaibigan ako na hindi naman Katoliko. May kaibigan akong Muslim. May kaibigan pa nga akong may pagka-atheist. Pero nakikita ko parang somehow, hindi ko naman siya kasi tinatanong kung ganun ba siya. Pero nakikita ko naman na meron din siyang mga paniniwala. Ang importante kasi mabuti kang tao. Ang importante mabuti kang tao, wala kang tinatapakan. At ang kaya lang natin gawin ay ipagdasal sila. Kung gusto natin silang magbagong buhay, ipagdasal natin sila. Pero huwag tayong manghusga. Huwag natin husgahan yung kapwa natin. Huwag natin dagdagan yung anxieties nila. Huwag natin dagdagan yung depression nila. Magmahalan tayo. Yan ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya naman dito po nagtatapos yung episode na ito, at sana po suportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung gusto nyo pong mag-share din ng inyong kwentong Nazareno, pwede naman po. Email nyo lang po sa akin dyan sa nakikita nyo sa screen, kwentongNazareno@outlook.com. Babasahin po natin yan para mabahagi natin sa ating mga ibang mga kadeboto. Send nyo lamang po. Huwag po kayo mahiya kasi baka po yung kwento nyo, yung hinihintay nila na makaka-inspire sa kanila, makaka-motivate sa kanila, o kaya naman yung sasalba sa buhay nila. Baka yung kwento mo ang hinihintay nila para magkaroon sila ng pag-asa sa buhay nila. Para po sa lahat ng mga may anxieties at nade-depress, tulungan po natin sila sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede po kung meron kayong kakilala na tingin nyo'y nangangailangan makarinig ng mga gantong klaseng kwento,
please feel free to share yung video. Share nyo sa kanila. Kung gusto nyo, i-download nyo yung video, i-re-upload nyo sa sarili yung channel. Wala pong problema. Ang importante, makarating sa mas maraming audience, sa mas maraming nangangailangan na makarinig na ito. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat ng nangyayari may dahilan. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.